The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said, "There was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being. And a widow in that town used to come to him and say, 'Render a just decision for me against my adversary.' For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought, 'While it is true that neither I fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision for her, lest he finally come and strike me.' The Lord said, 'Pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then secure the rights of his chosen ones who called out to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?'" Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. May isang mama po na parating dumadaan sa simbahan at ang kanyang pinagdarasal every time dumadaan siya sa simbahan ay pareho lamang po. Mayroon siyang isang nobinaryo at doon yung kanyang pinagdarasal. Every time na dadaan siya sa simbahan, yung nobinaryo yun ang kanyang dinarasal. One day, nakalimutan niya po yung nobinaryo. So, pagdating niya sa simbahan, hindi niya alam ang kanyang sasabihin. So, nag-isip siya, ano kayang ipapalit ko dun sa nobinaryo sapagkat hindi niya alam kung anong kanyang sasabihin. So, nagsimula po siya kumanta ng ganito. A, B, C, D, E, F, G, hanggang natapos, hanggang Z. Tapos sabi niya, "Lord, pakiayos na lang po yung ABC at yun po ang ibig sabihin ko doon." Mga kapatid, sa Ebanghelyong meron tayo ngayon, sinasabi sa atin ng Panginoon na okay lang kulitin siya. May permiso. Binigyan tayo ng permiso ng Diyos na kulitin siya. Kulitin saan? Sa pagdarasal. Hindi pwede tayong sumobra-sobra sa pagdarasal. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao na ako'y masyadong madasalin. Sapagkat ang pagdarasal ay hindi pwedeng sumobra. Sapagkat ang pagdarasal ay ibang paggawa ng isang relasyon sa Diyos. Ito ang koneksyon. Kaya nga kung babalikan natin yung kwentong sinabi ko, kahit hindi alam nung lalaki kung anong kanyang sasabihin, kahit letters lang of alphabet ang kanyang sinabi, maganda yung kanyang sinabi at the end, "Lord, pakiayos na lang ng mga salita at ikaw nang bahala sa panalangin ko." Sapagkat sa pagdarasal, sabi ko nga po, it is about creating a relationship with God. It's a very personal thing that we have. And the Lord encourages us to stay focused in our prayers. Hindi niya sinabi na wag niyo akong kulitin. Pag hindi ko ibinigay sa inyo, wag niyo akong kulitin. Kung tumatagal yung pagsagot ko sa inyo, wag niyo akong kulitin. Hindi. Ang sabi ng Panginoon dito, matuto tayo doon sa sinabi ng unjust judge, ang sabi niya. Sapagkat maaring dishonest siya, pagbibigyan niya. Sapagkat sabi niya, lalong-lalo na ako, lalo na ng Diyos, will He not grant the prayers of those people who ask help from Him? Kaya nga siguro mga kapatid, ito yung isang pinakamagandang pagnilayan natin sa araw na ito. Dumarating ba sa punto na napapagod kang magdasal? Dumarating ba sa punto na kine-question mo ang iyong pinagdarasal? Dumarating ba sa punto na ayaw mo nang magdasal?
Ang sabi sa iyo ng Panginoon sa araw na ito, huwag. Huwag kang tumigil. Huwag kang magpapigil. At higit sa lahat, huwag kang maghihinto sa pagtawag sa Kanya. Sapagkat mga kapatid, ang pagdarasal ay hindi lamang pagsabi ng mga salita. Ito ay pag-create ng isang magandang relasyon sa Diyos. Kaya nga siguro sa bawat isa sa atin dito, nawa yung pagdarasal natin ay magkaroon ng mas malalim na kahulugan sa bawat salitang sinasabi natin sa ating pagdarasal. Sana mas may malalim na kahulugan. Sa bawat pagluhod natin, pagsambit natin ng rosaryo, sana mas may malalim na kahulugan. Hindi lang paghingi, kundi ito'y pag-create ng relationship with God. Sana yun ang pinaka-primary intention. That every time we pray, we are thinking about sustaining our relationship with God more than anything else. Yes, it is true that it's important that we tell our petitions to God. Yes, it is true that we need to ask God for supplications. But more than that, we need to create a relationship with God and sustain that relationship. Kaya nga sa pagdarasal, sana po manguna yung iniisip natin na itong aking pagtawag sa Kanya ay sapagkat ako, higit sa lahat, hindi na dahil ako'y nangangailangan, ay sapagkat ako ay tumatawag sa Diyos na aking sinasamba. Hindi tayo pwedeng sumobra sa pagdarasal, sapagkat hindi pwedeng sumobra ang pakikipag-usap sa minamahal. Amen.